namnamin mo lahat. Gaano pa grabe yung feeling mong sakit kasi ang pain naman is subjective eh. How I handle my business is the same how I handle my relationship. Sayang, sana kami nagkatuluyan. Ayaw na ayaw ko na marinig ko sasabihin ng ex ko, buti na lang nag-break kami at least hindi yan ang nakatuluyan ko. Hi classmate! Bago tayo magsimula, syempre babati muna tayo ulit. Ito kay Kenshin Naga ni Junior Brusuto. Pambihirang haba ng 3323. Hello po sa'yo. Pa-shoutout daw. Ang haba ng sinabi niya. Hello. Okay. And sunod po si Raisa Navera 3268. Hello din po sa'yo. Well, anyway, pag-uusapan natin ngayon, classmate, yung pinaka-trending na nangyayari ngayon dito sa mundo ng Pilipinas. Okay? Walang iba ang break-up. Diba? Yeah, sa mga fans po dyan ni Katniel. Okay. DJ! Pag-uusapan po natin is how to handle breakups. And ito, napakagandang topic po nito kasi syempre lahat tayo dadaan sa ganito. And kaya simulan natin. Number 1 is allow yourself to grieve. Ibig sabihin, namnamin mo yung lahat ng emosyon na gusto mong maramdaman or nang kailangan mong maramdaman. Correct lang yung sarili ko. Pwede kang umiyak ng todo, pwede kang manghinayang, pwede kang alalahanin mo lahat ng gusto mong alalahanin. And it's just normal na sitwasyon na nangyari. Kasi even ako, may mga interview sa akin na ano yung ginagawa ko pag nagkakaroon ng ganito. Kaya lang na dun kasi ako sa advanced category. Kasi syempre, ang dami ko rin naman pains na naranasan na sa life. Kaya medyo shortcut na ako kasi sabi ko, alam ko na yung dadaanan ko. Pero sa mga first timers sa ganitong mangyayari sa inyo, is i-allow nyo, namnamin yung emosyon. Walang masama na umiyak ka, walang masama na magkulong ka muna, walang masama na wala kang gustong kausapin, kundi sarili mo, okay lang yan. Namnamin mo ng sobra-sobra yan yung emosyon na yan. Kasi sa esoteric teaching nga, ang tinuturo nila, the moment na nagkakaroon ka ng darkest moment, ang pinaka-solusyon dyan, namnamin mo lahat. Gaano pa grabe yung feeling mong sakit. Kasi ang pain naman is subjective eh. Nasa sa atin naman. In short, kahit nawalan ka ng piso, nawalan ka ng 100 pesos, nawalan ka ng 1,000,000, pare-pareho lang naman honestly ang pain na yan. Kaya lang nag-iiba-iba lang yung definition natin. Pero dulo, ang bottom line sa akin, number 1 is allow yourself na namnamin yung emosyon na yan. Sa ating number 2 is surround yourself with the positive support na kailangan mo. Maghanap ka ng mga kaibigan mo, kakilala mo na pwede kang advisean, pwede kang i-comfort, or ang pinakamaganda, pwede kang pakinggan. Advice ko rin po sa inyo, kung nandun ka po sa stage na ikaw po yung nakikinig, makinig lang ha. Hindi mo kailangan makipagtalo or hindi mo kailangan talunin, di ba? Nagkukwento siya ng breakup niya. Ikaw naman, hindi, mas malala nga yung sa akin, di ba? Classmate, may mga moment minsan na ang pinakamagandang gagawin natin is makinig lang. We need to shut up, listen, makinig ng sobra dun sa umiiyak kasi kailangan niyang ma-release yun. Kaya yun ang pinakamagandang gawin niyo po, classmate. Sa number 2 is maghanap ka ng positive support. At number 3, practice self-care. O, diba? Dito medyo importante pag mapera ka. Kasi pag mapera ka, marami kang pwedeng gawin na self-care. Pwede kang manood ng sine, pwede kang mag-shopping, pwede kang magpamasahe, pwede kang magpa-salon na kung anong gusto mong gawin sa sarili mo, diba? Pero kung hindi naman ikaw yung medyo marami ang budget, marami din naman pong pwedeng gawin pag sinasabing self-care. Pwede kang maglinis ng bahay mo, ayusin mo kwarto mo. Pinakamaganda pa niyan, classmate, yung lahat ng pwedeng maging memories ninyo, kung pupunta siya sa bahay mo or pupunta siya sa kwarto mo, i-rearrange mo. I-rearrange mo lahat para walang matirang memory ninyo. Yun ang pinaka-importante din gawin. Kasi kaya tayo minsan natatagalan mag-move on kasi maraming mga gamit na nagre-remind pa nung pinagsamahan nyo. Kaya pinakamaganda, kung kaya mong i-dispose lahat, palitan mo na lang ng bago para meron kang new memory na mailalagay dun sa mga gamit na yon. Kaya self-care, mag-gym, magpaganda, magpagwapo, o anything na positive na mararamdaman mo, yun ang gawin mo. Number 4 is avoid
the negative coping mechanism. Ito yung lagi kong sinasabi, classmate, na pag ako may pinagdadaanan sa buhay ko, normally talaga hindi ako nagbibisyo. Kaya pag nakita nyo ako, naggrabe ako mag-gym, hindi ako umiinom, hindi mo nakikita kung ano mga ginagawa ko. Ibig sabihin, medyo malala ang labanan ko niyan. Kaya nire-ready ko talaga ng sobrang sarili ko. Or may panibago akong goal sa life. Ganun ginagawa ko. Bakit kailangan natin i-avoid yung tinatawag ng mga negative mechanism katulad ng iinom ka? Kasi end of the day, classmate, kahit uminom ka ng uminom, pagka wala na yung tama, kasi ang masarap sa pag-inom, pag inom mo, magnanamb na yung katawan mo kasi tumama na syempre yung alak. Tapos, you feel good kasi kadalasan ng alak, maraming sugar, kaya mafe-feel mo na masarap, masaya, tapos kwentuhan na kayo, kulitan. Kaya lang, the following day, andun pa rin problema. Ngayon, may mga ibang tao kasi na, alam, may problema pa rin ako, iinom na naman ako. O pag uminom, the same process ang mangyayari sa'yo, na magnanamb na naman katawan mo, tapos mag-spike naman ng sugar, magiging masaya ka na naman, then after nun, ganun pa rin. Kaya maraming nalululong po, it's either sa alak or sa drugs kasi halos the same po yung nangyayari. Kaya lang problema din lalo pa sa pag sa drugs naman po kasi meron mga magiging dependent ang katawan mo na may mga iba na halos hindi na magiging normal ang life mo kung hindi yun ang gagawin mo. Kaya para sa akin, the moment na you have a problem, pinakamaganda nyo pong gawin is the moment nagkakaroon kayo ng pinagdadaanan sa life. Para sa akin, mas gawin mo yung mga bagay na positive na magiging magandang effect sa'yo in the long run. Wag nyo pong gagawin yung magiging maganda ang effect sa'yo in the short run. Tapos pagdating ng oras, magiging grabe, alala ang ibabalik pa rin po sa inyo. Kaya mas maganda, classmate, pag may pinagdadaanan kayo, avoid nyo muna po magbisyo, avoid yung anything na hindi magandang maidudulot sa'yo. Face head-on kung ano mang pinagdadaanan nyo kasi walang ibang sagot at solusyon dyan kung hindi head-on talaga, dire-diretso. Okay? Number 5, reflect and learn. In short, mag-focus ka sa growth mo at ang pinakamaganda dyan, classmate, palaging ano ba yung natutunan mo na pwede mong magagamit in the future para mas gumanda ang relationship mo. Even ako, nagagamit ko rin po yan sa business kasi lagi kong sinasabi sa inyo, classmate, how I handle my business is the same how I handle my relationship. Pare-pareho lang naman ang formula niyan. Sa akin, sa networking, naalala ko, pag may mga naging sablay akong desisyon, naging mali, may mga downlines ako nag-quit dahil sa may mali akong desisyon, ang lagi kong gagawin, ano ba ang dapat kong gawin para hindi ko na maulit yung the same mistakes na yon. In short, okay lang madapa. Lagi ko itong sinasabi even sa lahat ng mga tao ko, naiintindihan ko na nagkakamali ka is just normal, pero ang hindi ko gusto, magkamali ka sa the same na pagkakamali. Kaya parang ganun din sa ating classmate na there's nothing wrong to fail. It's just part of learning. Ang importante, natututo ka at lalo kang gumagaling after that. Kaya the same thing sa relationship mo, namin mo lahat, alamin mo lahat, intindihin mo lahat na ano ba yung dapat kong hindi ko na uulitin para next time mas lalong magiging okay at mas magiging maganda ang relationship ko. Number 6. Set boundaries. If you really want to move on fast, mas maganda kausapin mo yung ex mo na kung pwede wag na muna kayo mag-usap, wag muna kayo magkita, wag muna kayo mag-message isa't isa. Kung kaya mo munang i-block, pwede naman i-unblock yun. I-block mo muna para totally hindi mo siya makita. Kasi minsan, may mga times na kaya tayo nahihirapan mag-move on kasi lalong tayo mismo sinasaktan pa natin ng sarili natin, di ba? Or nagkikita pa kayo, nagme-messagean pa kayo. Kung decide, kung gusto nyong magkabalikan, go. Kung ayaw nyo, then diretso na. Para mas madali ang pag-move on nyo sa isa't isa. Kaya importante yung mag-set kayo ng boundaries kung, sige, siguro after 6 months, saka na pwede tayong magkaroon ulit ng communication. Pero for now, tingnan muna natin kung ano mangyayari. Number 7. Pursue new activities. Yung matagal mo nang gustong gawin na baka pinagbabawalan ka ng karelasyon mo, edi pwede mo nang gawin kasi break na kayo. In short, magkaroon ka ng mga positive activities na mamasyal, magkaroon ka ng new hobbies. Kasi ang kagandahan dito, pag meron ka mga new hobbies, magkakaroon ka ng mga new na lugar na pupuntahan, magkakaroon ka ng mga new set of friends. Na ako, lagi ko naman nasasabi ang buhay natin, we are designed to upgrade and upgrade and upgrade. Kaya may mga nawawala sa buhay natin, hindi naman para i-downgrade tayo eh. Kaya may nawawala kasi ibig sabihin nagbabago na yung energy mo. The same with us and the same with me. Sa
journey ko ng pag-network, ang dami kong friends na nag-come and go. And before, nasasaktan talaga ako kasi nagkaroon ako ng attachment Nagkaroon ako ng love, nagkaroon ako ng mga memories sa kanila. Pero ngayon, medyo okay na chill vibe na ako Kung andyan ka sa chapter ng life ko, thank you for that. Kung wala man, thank you pa rin kasi naging part ka. And who knows, baka sa next chapter ng life ko, makikita kita ulit. Kaya para sa akin, kung may nawawala, just accept it and move on and learn from it. At importante, tandaan mo classmate, pinaka-importante, lahat tayo pinanganak na hubad sa mundong to, mamamatay tayo lahat ng hubad sa mundong to. Wala po tayong pag-aari naman dito kasi even nga ang mga katulad ko, may mga title akong mga lote. Pero ever since, hindi ako naniniwala na akin yan. Kasi technically, nasa gobyerno lang naman yan. Anything na gusto nilang kunin, pwede nilang kunin. Pag namatay ka na hindi mo na-proseso yung lahat ng babayaran mo, pwede nilang kunin kung kahit kailan. Kaya in short, dun ko na-realize na ang life natin dito is everything is just temporary. Lahat dito hiram lang. Ultimo asawa mo, hindi naman yan sa'yo. Kasi pag namatay ang isa sa inyo, mawawala din yan. Bottom line para sa akin, enjoy natin lahat ng meron sa atin habang andyan. Kung may mga nawala, isa lang naman sigurado ko, classmate, may mga naiwan pa rin naman. And then, focus mo na lang yung love mo, yung time mo dun sa mga nandyan sa'yo, rather than sa mga taong wala na sa'yo. Kadaks? And sa ating last, sa number 8, be a better person after all the breakups na mangyayari sa'yo. Kasi ako ang isa lang gusto ko. Pag nakita ako ng ex ko, ang sasabihin sa akin, sayang, sana kami nagkatuluyan. Ayaw na ayaw ko na marinig ko sasabihin ng ex ko, buti na lang, nag-break kami. At least hindi yan ang nakatuluyan ko. Kaya in short, at least kahit kung gano'n magiging goal mo, classmate, di alam mo na every breakup, lalo ka magiging better and better and better and better. Di imbis malulungkot ka tuwing may breakup, baka mas lalo ka ma-excite kasi alam mo na, grabe, mag-i-improve naman ako. Kaya sa bawat dapa, tayo lang agad ng napakabilis kasi I'm sure mas magiging magaling ka, I'm sure mas magmamature ka, and I'm sure mas magiging ibang tao ka na after that. Kaya dito muna tayo, classmate. Paano yan? Until sa susunod, kakain na muna ako at inaantay na ako ni Tin. Bye-bye!